for today's video, alam niyo ba yung pag pupunta tayo sa mga beauty clinic, ganyan, magpapa-hair removal pa tayo, permanent hair removal doon sa clinic na yon, tapos may mga laser. So, tama nga guys, ito ay isang laser. Binabasa ko po siya at nire-review ulit. Pero nagamit ko na siya ng mga ilang buwan, mga siguro exactly na 4 months. Yan. So, ipapakita ko na siya sa inyo. Pero wait, bago ko pala siya ipakita sa inyo, masyado na sigurong nakakasawa itong puro red na nasa background ko. So wait lang, wait. Medyo madali lang to. Yan. Para maiba naman at hindi naman puro red ang nasa aking likuran, kaya nagdagdag ako ng aking mga halaman na kinuha pa sa garden ni Mama. So bukas papagalitan niya ako kasi wala yung isa sa mga favorite na halaman niya. So, kaya nakatube ako ngayon dahil may magandang reason kung bakit ako nakatube ngayon. Papakita ko sa inyo yung gadget na binili ko 4 months ago. Ito ay IPL hair removal gadget. Laser nga pala. Isa siyang laser. Ganito itsura niya. Binili ko siya sa Shopee, halagang nasa 8 or 900 pesos, pero hindi ko na siya matandaan, pero hindi naman siya umabot ng 1,000. So, tignan nyo na lang yung itsurang ganito, kasi yung sa link, hindi ko kayo mabibigyan dahil nawala siya. Hinanap ko siya, yung link niya, hindi ko siya makita. Bakit? Hindi ko rin alam. So, yun na nga. Ito, titigan nyo na. Yan. Ganyan ang itsura niya. Hindi siya umabot ng 1,000. So, dahil napakamura niya, kasi di ba kapag nagpapa-beauty, pupunta tayo sa beauty clinic para magpa-hair removal permanent, para magpa-laser, sobrang mahal niya, di ba? Inaabot minsan ng kulang-kulang 1,000, ganyan. Depende pa per session. Pero this time, ipapakita ko sa inyo yung na-experience ko na ilang beses na ako nagpa-hair removal, laser, sa isang beauty clinic. So, ito na nga siya. Yan. Ayan yung video ko. Kung nakikita nyo. Yan. Yan na nga. Tama kayo. Nakikita nyo. Yon. Ngayon, ang nangyari doon is gusto kong ma-experience at gusto kong malaman kung ano ang ginagawa nilang way para mawala yung hair dito sa ating leki-leki. So, yun na nga, pinagpapawisin ako. Pinagpapawisin kilikili. Yun na nga. So, etong itsura niya. Yan. At meron siyang kasamang brochure. May kasama siyang manual. Nandito kung paano gamitin. Yung do's and don't ng paggamit na itong product na to. So, ilang buwan ko na siya nagamit. So, alam ko na kung effective siya o hindi. Pero ituturo ko sa inyo kung paano siya gamitin. May kasama siyang manual, may kasama na siyang charger. Ito nga pala ang charger niya. So, sasaksak natin siya dito sa malapit na extension. Ay! Yan. Yan, nakikita nyo? Umiilaw siya. Yan. Off. So, pipindutin natin siya dito kasi may nakalagay dito. Ayan, oh. May manual naman, so makikita nyo. English naman siya. So, ayan, dito natin siya pipindutin para mag-on. Kasi, may level ng may level kasi yan eh. Hanggang level 5 ang gagawin nyo. Level 5. So, akin kasi, nasanay na ako sa level 5. Kaya, ginagawa kong level 5. Ayan o. Kung nakikita nyo. Ulitin ko ah. Ayan, nababawasan siya pag pinipindot siya dito. Level 1. Nakikita nyo may ganyan o. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang bawat level kasi, kapag inano mo siya sa kilikili mo, dali, basta, kailangan punasan. Kapag kasi inano mo siya sa kilikili mo, may ano kasi siya yung parang makukuryente ka. Tapos, depende yun kung kaya ng skin ng kilikili mo. Pero sa akin naman, ayan, tapos dito siya pipindutin. Pag dinikit nyo na itong side na to, doon sa kilikili nyo, tsaka nyo siya pipindutin dito para magkaroon ng laser. Para ayan, makikita nyo. Ayan, dinikit ko siya. Ayan, umiilaw siya. Yan. Kung nakikita nyo sa mga beauty clinic, kasi para siyang, pag may buhok siya, para siyang may konting pumipipik sa skin mo. Ibig sabihin, yun yung may buhok na buhay pa. Yan. Kailangan guys, kapag bago kayo gumamit nito, make sure na wala na kayong buhok sa kilikili. Medyo mainit siya. Kayo na lang mag-a-adjust kung kaya nyo init. Pero, ang suggest ko lang, kung first time nyo mag-gumamit ng laser, level 1 or 2 lang muna. Tapos, pag kaya nyo na, try nyo level 3 hanggang level 4 hanggang level 5. Tapos, huwag nyo siya masyadong diinan sa skin nyo.
Kasi mainit. Nag-iinit siya. Tapos para siyang may pumipitik na konting kuryente sa skin mo. Ayan. Ayan. Suggest ko lang guys, bago kayo gumamit nito, kailangan make sure na clean, malinis yung kilikili nyo. Tapos, wala na siyang buhok. Pero mas maganda kung ang gagawin nyo is bunot. Wag yung ahit. Kasi, pag ahit, may sugat na may konting sugat na maliit. Tapos, bawal siya sa may sugat. Yung kilikili nito, bawal yung laser sa may sugat. Kailangan clean siya. Tapos, ang natatandaan ko, nung nagpunta ako sa beauty clinic para magpa-hair removal laser, hair removal, meron sila muna, nilinis muna nila, tapos, binasa nila ng warm water, syempre para ma-open yung pores. Yan. Tapos, may nilagay silang cream. Nung nagtanong ako kung ano yung cream, whitening cream ang nilagay nila. Pero pwede rin kahit moisturizer, kasi nag-research ako dyan, pwede rin kahit moisturizer ang ilagay nyo, or whitening cream mas maganda. Tapos, stay nyo siya ng 5 minutes sa kilikili nyo. Tapos, tsaka nyo siya punasan ng warm water. Bimpo na, syempre, basa. Yan, punasan mo siya, linisin mo siya bago mo siya i-laser. Effective siya. Ginamit ko to ng mga 4 months. 3 times a week kong ginagamit ko. Tapos, wala siyang buhok. Effective siya, guys. Ang tubo ng buhok niya is konti na lang, parang siyang balahibong pusa na lang tubo ng buhok niya. Pero kailangan i-maintain nyo. Kasi, syempre, tutubo pa rin naman ang buhok nyo dito. Pero kukunti na lang. Kumbaga, kung tubo ng buhok niya is makapal noon, magiging manipis na siya ngayon. Kung tuloy-tuloy nyo siya, ha? Kung hindi kayo tamad. Ganyan. Ayan. Yan, medyo umiinit na siya. Yan. So, kabila naman. Medyo basa. Pag basa yung kilikili nyo, guys, punasan nyo muna, ha? Kasi syempre, kahit pa paano, kuryente pa rin to eh. Nga pala guys, bago ako nag-laser, naglagay ako kanina ng Gemelan. Kung napanood nyo yung dati kong video na meron ako review about Gemelan. Yes, yun yung nilagay ko dito bago ako nag-laser. Tapos pinatuyo ko muna siya. Siyempre, pangit kapag basa. Tapos, siguro mga 5 minutes. Yan, ganito nyo siya ng 5 minutes. Yan, mararamdaman nyo naman kasi mainit siya. Tapos, kung may konting buhok na naiwan, maaamoy nyo na parang may nasusunog na buhok. O, kita nyo. Mas practical kasi kung kayo na lang mismo ang gagawa nito ng laser sa sarili nyo. Tapos, research na lang kayo kung ano yung mga dapat gawin. Tsaka dapat na hindi gawin kapag nagre-laser ka. Ay guys, pwede rin naman pala to sa sa mga body part. Pero wag lang sa private. Kasi wala naman sa manual, wala naman nakalagay na private area. So, kapag walang nakalagay sa manual, wag nyo gagawin. Kasi mamaya, delikado. So guys, tutuloy-tuloy ko na to dahil mahaba na ang ating video. Thank you for watching. And please subscribe to my YouTube channel at i-share ang video na to. Salamat guys! Bye-bye! Ang init na. Thank you guys! Thank you for watching!